EJ Power versus Shay. Okay, let's go. Huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa inyo lahat. Flip top magigay para sa sarili nyo. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab. Bagong Represent Collab nga pala. Flip top linya-linya. Silipin nyo yan, spatan nyo yan bago magkaubusan. At shoutouts nga pala, Toyoware. At pinakamalaking shoutouts kay Boss Toyo ngayon. Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs ng buong na liga at lahat ng Represent Collab natin. Sa kanan ko, ang pagbabalik ulit sa Pilipinas. Mag-iay tayo lahat para kay EJ Power. Ako ay weirdo, tanong mo pa sa kahit sino. Ako ay weirdo, para bang may sarili mundo. Di nagpapaapekto kahit kanino. Ako ay Accents Clothing. At sa kaliwa naman, ang pagbabalik sa Flip Top. Mag-iay tayo lahat para kay Shay. Sabi nung tatay ko, anak, itigil mo yan. Hey. Wala kang mapapala, mag-aral ka na lang, di niya maintindihan. Pero okay lang yan. Sino na? Shay nanalo. Shay nanalo ko ito. Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Dalawang Shay. kulot. Piliin mo una si EJ Power. Tig 2 minuto. Dapat. Pero pakinggan natin to. Tig 3 minuto dapat. Ulul. Pakinggan natin to. Unang Shay, banat. 3 Out minutes 15 day ulul. 1. Hindi ka nga EJ sumusunod sa Power. oras, pre. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Hey! Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. Pwes saksihan niyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Woo! Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Ay, na intro yung tayo. 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin. Gantong match-up yung gusto ko eh. Walang mawawala sa akin. Ganda ng Pero punto sige, niya dyan. ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, bodybag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plain ticket ko pa lang. Anim na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabak-apan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Yeah. Kaso inatsapuera ka na nila.
Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Ang ina, no? Kaya tanggapin mo na lamang ang Ang katotohanan. ganda, ang galing pumili ni EJ ng mga angle dito. Yung unang angle niya na shock para sa akin yung ano, parang yung mga most viewed ni Shay yung pinaka most viewed kasi ngayon yung pinaka most viewed, hindi yung most viewed kasi ngayon na video sa Flip Top is yung 2x2 ni SS ng SS tsaka LA. Tapos pangalawa doon, malapit nang malagpasan sa last time na tiningnan ko. Yung kay Sinyo naman, Sinyo versus Shay. So basically, yung most viewed tsaka yung pangalawang most viewed, andun si Shay. Pero sabi ni EJ, kahit nandun ka pre, walang silbi yun kasi ang pangit ng ano mo doon, ang pangit ng imahe mo doon sa dalawang video na yun. So parang ang galing niya sumilip kasi wala pang gumamit ng ganun kay Shay. Ang angas nun. Tapos pangalawa to, yung bumalik si Shay nang hindi na siya kailangan. Ang galing niya sumilip ng angle dito. Anong malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Ang damay. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture. Di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel. Punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Banda nung point na yun, tangin na. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Yung mga jokes sa Facebook Kaya kung yan, usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Okay na! Ang dami. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Okay. Malakas naman, may mga times na sobrang lakas. Mga punyeta, may lumalabas na notification sa ano. May mga times na sobrang lakas, pero yung round 1 ni EJ ano pa lang chill pa to sa ganitong ano. Okay. Shay man, idol, okay ikaw naman. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Putang ina, nagdi-delay. Teritoryo ko kung nasaan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Ano yun ha? Ano yun ha? On the Tsaka spot. nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Reimburse ko na lang ticket neto. I-Gcash ko na lang. Ang ina mo. Attention!
isang punto niya doon, yung hindi na siya kailangan, yun isa sa pinakamalakas na bars ni EJ nung doon ka na sa matira mayaman, di ka na kailangan sa flip top. Naribat ni Shay yun, so dispalingado yun. Tas yung pinangalandakan niya na marami siyang pera na 2 battle ni Shay, nabawi ni Shay din yan, naribat ni Shay. So dun yung malalakas niya na na yun, na mga bitaw, naribat ni Shay sa rebattle pa lang pre na nadali na yun. So tingnan pa natin yung mga sulat niya dito, man. My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PrisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir, do you understand? Sir, yes sir! Tangina mo ha. Ang ganda ng concept dito, ang ganda ng concept. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin talungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga. Maraming nabuboard sa ganitong style ni Shay na parang kino-conceptualize niya. Kagaya nito yung, 7, di ko alam, 7, nakalimutan ko yung sinabi niya kanina. Pero para sa akin, ang artistic ng dating nito, kasi nga, pagod na ako sa puro mga personals, puro mga dissect ng bars, alam mo yon, hindi na siya ganun ka may dating sa akin. Ito yung maganda, yung kasi art naman talaga tong battle rap. Kaya sa mga ganitong mga ni siya, sinasabi ko talaga isa to sa pinaka nire-respeto kong artist at battle rapper si Shay. Sobrang galing ng utak nito, gagi. Parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta. Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita. Sabi kay GL at Romano. Gago, doon pa lang sa 2 yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya... Ang ganda sana ng mga sinasabi ni Shay, pero may mga daming slip-ups doon pa lang. Shit! Punyeta talaga. Ang ganda sana yan. Daming mga, parang mga namamali. Parang makita mo sa mata niya na hinahanap niya yung mga salita. Sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay!
Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Ganda kaya. Amen! Amen. Ay, hindi mali. Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano, porket natawa yung crowd? Ang artistic Kala mo, talaga. panalo. Tanga, natawa sila sa yung pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya yung joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro. Tangina, gusto ko yung ano ni Shay dito, angle niya. Kaso nga lang, battle rap kasi to. Hindi ko alam kung paano nag-work yung ethics or code of ethics ng sundalo, pero nandiyan kasi kayo sa battleground eh. Parang, eto, battle rap to. So, parang labas yung pagiging sundalo ni EJ, something ganun yung para sa akin lang naman. Na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Ang haba na nagre-react na. Nagre-react na sila kasi ang haba. Next ay honor. Ano problema ni Shay? Ang haba ng araw niya. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable... Nakaka-enjoy naman. Puta, idol ko kasi to. Ako personally, kahit 3 araw pa siya state na mag-spit dyan, men. Na-enjoy ko talaga siyang pakinggan. Pre-idolo ko to since 2010. Kasi battle kasi siya. In a way, nirespeto ko siya kasi wala siyang pakialam sa panalo. Pero pag natatalo kasi siya, parang naiinis ako kasi sobrang ganda kasi ng mga rounds niya. Kaso nga lang, sobrang haba lang talaga. Yun lang yung akin doon. Na-enjoy ko to. Na-enjoy ko talaga to. Kaso nga lang, ang galing ng points, ang galing ng artistry. Pero putang ina, sa battle talaga, concise kasi yung kalaban mo. Tapos ang ganda din ng round ni EJ. Magkakatalo talaga, mahirap. Mahirap talaga yan. Tawang-tawa yung mga tao. As na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasi nangalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan.
EJ, yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo, pero ako pa yung may pinaglalaban. At Idolo! pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. Overtime ka na. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Shit, sa live. Hindi ko masabi kasi sa live kasi parang mas malakas si Shay, pero dito parang pantay lang sila halos. Overtime talaga si Shay, man. Ang ganda ng rebuttal niya doon. So para ano muna, round 1, tabla muna to sa akin. Yo! Puro military bars. Tang ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw afam. Eh di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Ano, dami na naman sila, no? Wala eh. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Ganda ng rebat na yun, tangina mo. Fuck. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan, tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa! Tapos na. Okay na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Napirat si Looney, ha? Tangina mo, average, ha? Tangina talaga. Yaba. Dinalik niya yung Ang sinabi niya yabang kay Batas. umasta. Kala mo talaga, nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Dito nung narinig ko to sa live pre, sana naisip ko talaga na eto na yung dito ako nag-snap na sabi ko is done. Parang sabi ko, nasabi na to ni EJ, parang sabi ko wala na to. Wala nang hangganan. Bali nasabi na yung pinaka, sa tingin ko, worst na pwede mong sabihin sa hip hop, sa Pinoy, sa Filipino hip hop. Dinamay niya na si Francis M, no? So parang ano kasi yan eh, parang untouchable na
na topic sa hip-hop. So parang nung sinabi niya yun, sabi ko, puta, wala tong no holds bar to. Tsaka yung mga susunod na barang mas malala. At hindi ako nagkamali. Putang inang EJ to, hayop talaga. Walang pake! Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Ina, ang ganda! Ganda ng angle na. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Dede, joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang naalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago, bumagsak sa may sahig, boom! Cristiano Ronaldo. Pero mga familiar na mga Tama na. sa katao yung O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Gago talaga, walang pakialam, no? Bata ng baby. Ang sakit ng pabilang ama. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love, may halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Kupal talaga yung mukha ni Gago. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utom niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin nyo akong master. Masira yung laptop, ano mapaayos na. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Gago talaga. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman.
tanga. Alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. Ganda nun. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa ni Sinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. Ang ganda. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito. Tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Ano pa kasi Arik dyan? Upload na yun. Nung live sabi ko, puto ma-upload ba to? Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Creation, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo, sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam i-spell. Ito Pero real talk. Yung sabi ni Shane na ang liwanag kaya ng ating kaibahan. Yung sa akin, na ano lang sila, na-offend lang sila. Pero yung sinasabi ko, real talk eh. Bale ganun. Eh si kay EJ, parang hindi naman siya gaya nun, 3 nang nalalagot parang Robin at Mariel. Maganda yung bars. Pero kasi, sabi ni, yun yung comparison na gusto ng ipakita ni Shayna. At the expense of Robin Padilla and Mariel, para mas nasaktan sila, para lang sa bars mo. Pero sa akin, walang ganun. Nangiinsulto ako ng rapper kasi real talk yun. Yun yung kaibahan natin. Nangiinsulto ako kasi real talk, kaya parang kupal ako. Pero sa'yo, kupal ka talaga. Kasi nang dadamay ka ng walang dahilan. So yun yung difference nila. Nung narinig ko to nung live, sabi ko, shh, ang ganda. Ang ganda ng point ni Shay doon. Gustong gusto ko yun, sinabi niya yun. Sabi ko, yes, putang eh. Di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Woof! Doon pa lang pre, sabi ko na, yes, tangina mo ha. Nilalagay mo sa washing machine yung anak niya, no ha? Sabi ko ganun pre, sabi ko ang ganda ng, parang naging ribat tuloy yung yung round 2 ni Shay. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka nang bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na Tangina, sabi ko talaga, isa to, putang ina, idol ko talaga siya sa battle rap, man.
putang ina talaga, never nag-slack. Overtime, pero putang ina, yung bayad mo sulit talaga, tangina. Yung ganun bars na yun, hindi lang basta bars yun, man. Ang artistic niya, tsaka may purpose talaga eh. So, tangina, never ko narinig yun. Excited ka nang mag-isip ng pangalan, pinangalanan mo na, tapos sa puntod mo lang para masisila. Oh, fucking hell, man. Amazing. Putang ina, man. Shay, mag-battle ka pa, hayop. Naggawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako Ang sa mga ganda, no? dati kong laban. AJ, di ako nandadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Putang ina. Deciphered yung round 2 ni EJ. Dito pa lang sinabi ko na talo si EJ sa round 2, pre. So bali round 1, tabla. Round 2, panalo si Shay. Dito pa lang. Dinicipher niya kasi ang daming dinamay. Sa round 1 na, dinamay niya ni EJ yung anak ni Bossing tsaka ni Mariel. Bossing tsaka ni Pauline. Sa round 2 ang dami, may mga Cristiano Ronaldo, may mga basta ang dami yung dinamay doon na wala namang at their expense lang, wala namang kinalaman doon. Tapos sinabi ni Shay ito, so parang napura yung round 2 ni EJ para sa akin. Nung sinabi ni Shay ito, pre, nandun ako sa live eh. Putang ina, sabi ko, yes, sa kanya tong round 2. Pero syempre, iba naman yung tingin ng hurado dun para sa akin lang. Alam mo yung kahit, kunwari, matalo man siya, sa isip ko, since Shay fan ako, at least kahit matalo siya, alam ko na panalo siya sa round 2 na yun. Parang ganun pa lang sa time na to. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin, pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi diba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe? Puta, diba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka. Ang galing no, kasi syempre yung kasal ni Shay, puta, bongga talaga. So, in a way, may karapatan siyang punahin yun. Kasi yung kasal ni Shay, hindi tinipid eh. Apakaangas nung kasal ni Shay, sobrang ingrante. Kaya may karapatan siyang sitahin yung kasal ni EJ, lalo na niyabangan ni EJ na marami siyang pera. Ang ganda talaga ng punto palagi ni Shay. Talagang totoo eh, alam mo yun. Tapos wala siyang dinadamay. Unless may kinalaman sa topic. Di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Tsaka hindi siya hindi siya yung parang pang battle rap na nag-spew out si Shay ng mga words na kaya yun. Sisipain ko siya parang Cristiano Ronaldo. Cristiano, ano, kaya sa mga ganon, mga anak ni Pauline, ni Bossing at Pauline. Para kilala kasi ng tao yun, so magkaka-reaction talaga. Si Shay wala siyang pake doon, men. Yung sa kanya talaga, yung topic na yun, para talaga kay EJ, sa kanya niya sinasabi na, putang ina mo yung kasal mo. Di ba? Hindi mo nga ginastosan, tapos sabi mo madami kang pera. Ang ganda eh. Parang wala siyang pake talaga sa tao, men. Dito talaga siya kay EJ. Tahimik lang si EJ dito, pero putang ina, personal sa kanya to. Tsaka ang mahirap kasi doon, may point talaga si Shay. Totoo eh. Ang reception, yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu.
o-order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging ha, kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging ha, kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin. May ginamit si EJ kanina, sabi niya kay Looney. Ano feeling tumalo ng average MC? Ginamit kasi ni Shay yun kay ano eh. Kanino ba yun? Kay Fukuda. Ginamit niya yun na ba't parang proud kang tinanong mo si Batas? Okay, tatanungin, Batas, takpan mo na tenga mo. Ayan. Anong feeling na tumalo ng average MC? So, ginamit din naman ni Shay yung sikat na line ni EJ na buong daigdig, mayayanig. Na, ang ganda-ganda. Ang galing. Pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Tang-ina talaga, men. Reality check talaga. Talagang... ito yung legit na panira. Yung ginawa ni EJ kay Shay. Wala na yun, pre, yung anak tsaka yung kay Ann. Wala na yun, men. Kasi... parang gasgas na talagang angle. Ito kasi kay Shay, talagang may point na putang ina, ba't di mo ginastosan? Kasi niyayabang mo nga na madami kang pera. Bakit ganun? Okay lang sana kung siguro wala kang pera. Pero yung point kasi, yung impact kasi talaga nito yung sa relasyon mismo ni EJ tsaka yung misis niya. Sa misis niya mismo, mag-iisip ngayon yung misis, putang ina, oo nga no. Kaya dito pa sabi ko panalo siya round 2. Niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O yan yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim. Pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yang kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Ang ganda talaga no round 2. Ang ganda pa nung ender niya. Tangina. Round 2, malinis kay Shay yun. Sa punto talaga ako na nagandahan. Personal, sinabi niya yung tapos yung payoff na sinabi niya yung pagkakaiba nila ni EJ na ikaw para lang sa shock value talaga. And legit naman kita mo naman samantalang yung kay Shay talagang personal, wala nang talagang sa'yo talagang nakadirekta no. So round 1 tabla, round 2 Shay. Yung round 3 talaga yung katarantaduan dito. Gago to si EJ kasi. Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida, angas ng mga tira. I swear, soldier soul, putang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya.
Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo, mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Ang ina Ann B. Mateo, ginawa niyang Plan B. Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Nakatas yung kamay ko dyan eh. Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Oh! Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Gets ko to nung live eh. Sabi ko, tangina, grabe yun. Na ano niya yun, parang... anak ni Fukuda kasi yun. Parang sinasabi niya, yun yung ganti ng anak ni Fukuda sa anak ni Shea. Dahil sa parang tadhana and shit na ganun. Out of nowhere, no? Tapos parang kung hindi ka sumusubaybay masyado, di mo kilala yung si Leresa eh. Leresa! Tangina mo. Ganun. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawa Pinopost-post. ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, wala pang tumatama. nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Yung pinaka-una na ano, na tumama. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Ser Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Tangina, parang minention niya talaga yung nanay ni... Ano sila yung nanay ni Ann ba yun? Nanay ni Shea. Dito ako nag-react eh. Kasi naisip ko din naman na parang... ginaya niya lang si Shea dun sa ano... dun sa... gagawin... ano ba yun? Yung sa... naglalagay ako ng hiwa niya. Sa gilid ng hiwa niya. At yun naman yung... ano, yung sa anak ni Fukuda nga. Parang something the same lang din yun eh. Kaya parang sa ano... Pero sa live kasi, puta... parang napakawalang hiya talaga ni EJ eh. Hindi ko putang bastos na puking ina talagang gago. Pero dito nakikita ko siya. Eh yun pa lang yung unang mga tumama. So parang wala pa masyadong haymaker sa last round ni EJ. Ito pa lang pala yung medyo gory yung tawag dito. Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa,
Tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Fuck. Doon ako natulala. Puta, parang eksena sa TV, no, na shit, grabe. Hindi ko alam kung parang may naalala akong movie sa ibang bansa na gano'n na parang, sige, putang ina, papatayin ko to. Ay, ano pala yun? Parang movie sa, ano na parang, yung Prime Minister sa ibang bansa. Hindi ko alam kung anong bansa yun, pero napanood yung movie. Tapos may parang kidnapper na kinidnap niya yung princess doon, or yung, princess, parang sa UK, gano'n. Tapos, kinidnap niya yung princess, tapos sabi niya, tumawag siya doon na, kumuha ka, ibabalik ko tong prinsesa ng buhay, basta, kumuha ka ng baboy, mag-ano kayo ng live television, tapos kantutin mo yung baboy sa live. Search niyo yung movie na yun, puta kadiri talaga, tangina, grabe. Tinry niya pang i-green screen yun para ano, tangin ng aeroplano yan. Tinry niya pang i-green screen yun na parang green screen lang yung baboy na kakantunin niya, pero hindi nag-work kasi hindi talaga binalik ng kidnapper yung prinsesa. Bale, Prime Minister kasi siya nun. Movie talaga to So parang yun yung naisip kong reference ni EJ dito. Pero napaka bastos talaga, men. Parang nakakapanindig balahibo siya pakinggan, lalo sa live. Imagine mo yun, no? Sige, babalik ko tong prinsesa, basta kantutin mo yung baboy na, kumantot ka ng baboy, tapos dapat live sa TV. Tapos parang pinapalabas lang siya na parang ang probinsyano, ganun. Tangina kadiri talaga, parang putang ina talaga. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, siguradong ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket, beyond recognition. Tapos ang ganda ng boses ni EJ, magpapakamatay ka. Ganda. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Ano, lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Fuck. Nung narinig ko to, putang ina. Shit! Sabi ko na, puta, this could be it. Parang sabi ko, putang, parang, kasi yung ganung line kasi, pre, tangina talaga, no? Ang ganda talaga, kahit anong gawin mo dun. Fuck. Parang sabi ko, puta, basta magkamali lang si Sheo, parang naglaylay siya sa last round. Tapos, ang round 3 kay, kay EJ, kung sakali. Tangina, ang ganda ng point na yun, men. Ako na nagpakontrabida para, ikaw na bida ngayon. Para alam mo kung gaano kasarap sa pakiramdam. Damn! Fucking hell. Gagi talaga, putang ina. Parang ano yun pwedeng magpanalo talaga na, pwede niya yung bitbitin yung isang buong round 3 ni EJ. Fuck. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo.
ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Ang ina mo. Dinamay na naman si Ann. Para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Alam mo ba? Share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Sayang, nagpasok siya ng damit sa washing machine. Sayang, ang ganda sana ng time na yun para mag-rebat siya ng something. Lalo na yung mga sinabi niyang sobrang bastos. Isang malakas na rebuttal lang, burado sana yun eh. Kasi hindi enough yung rebuttal ni Shea para isalba yung mga kawalang hiyaan ni EJ doon. Sobrang lakas kasi nun. Sabi niya lang doon, ang layo kasi ng pinuntahan eh. Dinamay niya pa yung parang battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang yung yung round 3 mo. Masyadong malayo na, sayang talaga yung rebat na yun. Walang puwersa yun para sa akin. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad ang mantsa sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip. Pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shea. Sino itong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba? Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets ba't flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. Wala pang tumatama so far. Shit. Dito ako na gano'n nito eh, puta. Wala pang tumatama. Tangin. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Dahil din to sa round ni EJ. Malakas naman sana, kaso dahil nga dun sa mga yung ng tao sa round ni EJ. Medyo gumanon eh. Tumaas yung putang ina, gago to si Iya. Tarantado, ang galing. Tapos dito parang medyo sa jokes kasi ni Shea, medyo hindi niya ka-level yung round 3 ni sa mga unang bars niya. So parang wala pa talagang tumatama. Nandun pa yung tao sa putang ina, gago talaga man. Grabe si EJ. Hindi pa sila nakakakalma eh. So wala pang tumatama so far man. Shit. Tapos views tinatahol nito? Masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili. Mataas pa rank ni Tuweng kesa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang kay mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga
At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Sayang no, kung hindi lang sana nagamit to sa round. Ang galing ni EJ talaga. Sa round 1 kasi nasabi niya na ang most viewed mo na isa tsaka dalawa, puro ginago ka lang doon. Diba? Yung sa kay, kay Sinyo, binastos ka. Yung sa kay Smug, binuhat ka. Kaya medyo nawala yung nito, nawala yung power nung mga bars ni Shay tungkol sa views. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng Flip Top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang Flip Top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa Flip Top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Ganda Nung pumasok... sana, no? Puta, maganda pa rin naman, pre. Pero nabawasan siya ng mga 50% at least. Dahil dun sa round 1 ni EJ, pre, nadungisan niya na yun eh. Pero nung live na to, nag-react pa rin ako. Puta, ang ganda pa rin. Pumapasok na to unti-unti. Pero hindi pa enough para talunin yung round 3 ni EJ. Sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit Flip Top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko ba't to pumipiyok? Ngayon alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Gumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang may isip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin niya akong pogi. Ito yung hindi ko maintindihan kay Shay ba? Putang ina talaga tong Tarantado na to. Idol ko talaga to, men. Ang dami niya sinasabi. Gusto ko lang comparison na. Wala akong sinasabi na ito pangit, ito maganda. For example, ito 3GS. Si Pistolero. Magkakatunog na kasi mga 3GS ngayon eh. Si Pistolero. Or si Lip Cram, basta or si Poison. Sobrang hapit, sobrang sikip nung Talagang parang kanta na eh. Na parang, naalala mo pa ba? Nung nandun tayo sa Davao, tapatatapapaw, sa tataka. Alam mo yung ganun na sila talaga palagi, sobrang detailed, sobrang sukat. Puta si Shay, ang dami niyang minema. Kaya siya overtime, ang dami sinasabi, pero mas idol ko pa rin sa dahil doon. Tataka nga ako bakit memorize na itong ganitong pre, ang haba. Tingnan mo para siya nagkakwento eh. Pero maganda talaga, men. Gusto ko tong ganito. Ayoko na, naririndi na ako sa mga ganong pre. Magkakatunog na approach. Re-reflect ka rin. Tingnan mo Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang may isip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Ang daming sinasabi. Tingin niya akong pogi. Alden Richards, baka duman sa Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede rin lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing. Sa sobrang lakas talaga nung panggagago ni AJ doon. Kasi sobrang gory. Hindi siya jokes. Kaya yung mga jokes sa round 3 ni siya, hindi na siya nada-digest ng ganun ka kwela. Kasi nga, nandun talaga yung utak ng tao doon sa pagkabastos ni EJ. I mean, ang galing. Well played talaga kay EJ doon sa round 3 niya na yun. Hayop talaga. Dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tangina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw?
Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power. Fuck man. Sana kung ito yung binuhos niya na angle. Pudpud si EJ dito, pre. Oo ba? Kung saan napunta, punta sa universe, sa Big Bang. Ang ganda tinan mo, pumasok lahat. Sayang Sayang. Ang ganda sana, puta. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Kahit yung joke pumasok. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars, kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Okay nung in-spit ni Shay yan, doon nasa ano ko din. Sumaya ako as a Shay fan. Na at least yung round 3 niya hindi laylay. Alam mo yun, ang ganda pa rin. Lalo na yung mga huli niya na to, na mga pang-flex. Na ako, na buhayan ako na sabi ko, puta malayo nga pala talaga yung agwat pa nila sa wakas. Salamat. Pero yung round 3, hindi siya dikit Malalamang si EJ. Hindi sobrang layo, pero lamang si EJ. So, round 1 para sa akin, tabla. Round 2, Shay. Round 3, EJ. So, either way, kung sino na... Actually, nung natapos to, sabi ko, shit, sana panalo si Shay. Bias idol. Pero maganda naman sana kasi yung point niya, ni Shay. Akala ko nga, masasalba siya nung last bars niya na yon na pagko-compare, pero sobrang lakas talaga ng round 3 ni AJ. So either way, nagtatalo na kami ng mga katabi ko doon kung sino talaga yung nanalo. Sabi nung katabi ko, AJ yan pre. Sabi ko, Shay yan pre. Kasi mas, syempre, bias yung ulo mo, sino idol mo. Unless sobrang laki ng lamang. Hindi naman malaki yung lamang kaya magtitilt ka talaga sa idol mo, normal yun. Pero si AJ nanalo. Yung reaction ko nga doon, putang ina! Sabi ko gano'n. Pero well played pa rin. Magaling naman talaga. Hindi siya yung parang, putang ina naman, anong klase to? Hindi ganun Talagang either way talaga pwede. Pero nag-edge talaga si EJ. Lalo na sa live, puking ina. Okay, so that was nice. Tapos maganda kasi puta, wala lang, brothers pa rin sila, no? Pakikinggan mo ngayon yung judging ng mga gusto kong rapper. Okay. Pero ang boto ng Murado, 5-0, magigay para kay EJ Power. 5-0 pala talaga, no? Ito yung mga sinasabi ko, na putang inaisipin mo sa mga previous battle. Sino ba yung battle? Si Six Threat. Nakabattle niya si Shay, puking ina. Yun yung pinakamalakas. Hindi ko masasabi kung yun yung pinakamalakas ni Six Threat, pero kasi yung battle niya kay Apex malakas din naman. Pero putang ina, binigay talaga nila yung 100% nila kay Shay doon. Kung konti lang, debatable pa nga sino nanalo doon
pero puta, I'm so proud na maging fan ni Shay. Kasi binigay niya talaga yung 100% niya. Sobrang saya ko talaga nun. At nag-resonate yun hindi lang sa battle rap, kundi sa buong hip-hop scene. Yung battle nila ni Six Thread. Proud ako. Kasi ito battle nila ni EJ Power. Nasasabi ko talaga na putang ina, ano to eh. Ito yung mga OG ng flip top. Tapos ganyan intensity yung bigay kayo ng respeto dyan, putang ina nyo. Daming haters ni Shay, pero putang ina, ganitong level. Kahit sino active rapper ngayon, pag nakalaban si Shay, 100,000% ang ibibigay nila out of respect dahil dito. Sabihin nyo hindi nyo yung madedenay. Doon nyo masusukat yan kung talagang paghahandaan nung kalaban yung isang battle rapper. It means, ang taas ng respeto niya at pwede talaga siyang i-body bag. Kaya nga, di ba, ang grabe din yung preparation ni EJ. Kung i-compare mo yung ibang mga battles ni EJ, kunwari, yung ibang mga battles ni Six Thread doon sa Matira Mayaman, kung i-compare mo siya doon sa battle niya kay Shay, ang layo ng level niya, ng tinaas ng sulat, ng performance. I-compare mo sa battle niya kay Shay, compare doon sa mga unang rounds. Ito naman kay EJ, i-compare mo yung run niya sa Isa Buhay, sa battle niya kay Shay ngayon, ang layo ng agwat. Bali, ito yung mga greater form nila sa battle rap na nilalaban nila kay Shay. So, it says something about Shay na talagang legit to, idol talaga. Shay.com sa 747. Sigaw ako dyan, tangin na, idol ba yan, men? Shoutout sa Maginaw. Ang ina mo, bukang ina mo ka. Sa Nakakabastos sa Accents Clothing. Sa mga tropa sa Colorado. Yung karakter na ginawa ni EJ Power, Okay na, tito. parang nangyari. Puta, 3GS pala yung Nagawa niya that. Pistol here, EJ versus Shay. Yun, ayun lang naman yung nakita ko. Ay, naiyak na Oh, Dark humor, tsaka akin, ultimate battle, yeah. kasi para sa akin yung mga setup is convincing yung Arik yung laban na yon. Okay. Hindi ko masyadong bet yung mga judges doon pero hindi ko sinasabing luto. Depende naman yan sa ano. Pero wala akong masyadong idol doon sa kanila. Pero magagaling yun pero hindi ko lang idol. Lima sila. Mga hindi ko masyadong bet. Maangas yan sila, men, gago. Lulupit na battle rapper pa rin yan. Okay, so that was it. Subscribe kayo kung trip nyo. And request kung meron kayong trip. Yun lang. Yeah!